Let's be ready to be transformed by the message the Lord has prepared for us. It's time to listen to the Word of God. Let's all welcome our preacher, Brother Ramil. Thank you, Sister Charity. Thank you. Yes, hallelujah. Father in the heaven, Lord, surely thou art our shelter, thou art our refuge, Ginoo sa ining atubang. Salamat, Lord, sa kaayo, katutong, sa mga blessings na nagalapot sa amon kabuhi. Lord, teach us, Lord, sa pag-decide sa amon niya kabuhi na maging align sa imo atubangan, buligi ang tagsa-tagsa sa amon. Nagahay kami, Lord, sa knowledge, sa imo pulong, sa pagpainsinti dugang sa amon. Ganing initanan, Ginoo, ginapresyar namon, kag ginapasalamatan sa imo dako nga ngalan. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Magapungko kamo sa ining amo. Hallelujah. Praise the Lord. Surely, brethren, this church, it is our refuge and our shelter. No? So, okay na sa inyo? Sino ba lang nakahambal na this church, it is our shelter and our refuge. No? May ara bala sa inyo nga ang ari nga church nangin shelter tagid sa kabuhi ta? Or nangin refuge ta sa kabuhi ta? So, brethren, kanami to ginas ang hambal ni Sister Sherla nga before sa kuno maglakat coming sa church, ginapainit siya na ang iyang heart, no? Gina-stirred up yang fire nga ara sa iyang heart, nga agud sa pagkarya de, masapuan ang kainiton niya ara sa church. No? So, brethren, ang pagpalapit sa church, hindi lang nga Bible study, hindi lang nga prayer meeting, or either Sunday service. Ang pagpalapit sa church, 24/7 eh. No? So, brethren, sa ako na notisyahan, sa ako na talupangda na, wala na ko bala nakakita sa mga tumuluong nga nagapalapit di sa church kag nagapray. Pero may ara pa. Hindi yung tanan na, may ara. May nagapray di, may nagaluhod di. So sildam na lang kita makakita sina. So kung ining church, our refuge, kag our shelter, higugmaon tagid ang ining nga church. Wa nga. Because this church was founded by Jesus Christ. Ang author siniya hindi tawo, kundi Diyos ang naghatag sinisang ining nga church. Na kung sa diin, makaangkon kita sang ginatawag nga peace of mind, makaangkon kita sang love sang every brethren ta, makaangkon kita sang ginatawag nga healthy sang aton niya kabuhi. So this church, brethren, tagaan tagid sang dako nga balor nga because ini nga church was founded by Jesus Christ. So karon, ang ini nga church, amo ini brethren ang naga nurture sa aton. Amo ni ang church nga naga-feed sa aton sang word of God. Amo ning nagapakaon sa aton. Amo ni ang nagahatag sang pag-insindi sa aton nga agud magalakat kita nga naka-align kita sa pulong sang Dios. So, brethren, biskan ano nga word of God, every time kabati kamo sa mga word of God ginadala di sang preachers, ginadala ni pastors. So dapat may ara kita sang humbleness sa aton mind, sa aton spirit, no? Humble kita sa pulong sang Dios nga mabatian ta. Why? Because kabudlay subong sang panglakaton sa kalibutan. Nga, ano ang butang nga hindi makwa sang sa tawo sa aton, sa ining church? May mga butang nga hindi makwa sa aton? Kabalo kamo kon ano? Ang desisyon sa kabuhi nyo. Kabati kamo sang word of God. Kabati kamo sang maayo nga mga pulong, kabati kamo sang maayo nga pag-nurture sa inyo, kabati kamo sang maayo nga pag-feeding sa inyo sang word of God. But in the end, ang inyo yan nga decisions, amo japon ang nagapanguna sa inyo kabuhi. So, amo na brethren, nga when you decide, lantawon mo gid sang una ang ginatawag nga konsekwensya. Lantaw ka sang konsekwensya, nga kung ang imo gin desisyonan, hindi mo pagahinulsulan. Kaya brethren, kabudlay sang butang nga magahinulsul ka, pintras sang butang, bangod nga ang imo nga decisions, wala mo gin-align sa kay Kristo. So siling gani, kung hambal gani ni Apostle Paul, siling niya, for who hath known the mind of the Lord? Or who hath been
his counselor. Kita ka na? Sino bala ang nakabalo sang panguna-una sang Diyos? May ara? Or either, sino bala ang naga-counsel sa Diyos? Sino bala ang naga-decide kung anong buhaton sang Diyos? May ara? Wala. So kita ka siling sang Genesis chapter 1, siling niya, let us make man in our own image. Nagambal ang scriptures, nagambal ang Genesis, let us make man, magahimo kita sang tawo sa aton nga image. So ang ining statement, brethren, kasimple lang sining statement, but until now ang ining statement, para sa iban, kadamo pag idadapon niya sang mga question, kag pala mangkutanon. Kung sino ang upod ni Kristo, paghambal niya, kung sino ang paghambal sang Diyos nga, let us make man, kung sino ining upod sang ining nga Diyos. Nga, may ara, kapin pa sa mga Trinitarian, nag-mention sila, nga paghambal sang let us make man, nga ang kaupod sang Diyos, amo si Kristo kag ang amay. Si Kristo kag ang Espiritu. Kay let us mo, but ang scriptures, nag-mention sa aton nga siling niya sa John 1:1, in the beginning was with God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So kung aton lang tawon, ang kaupod sang Diyos, ano ko no? Word. And the Word was with God. So kung lang natawon nato na ng Word, nakabalo naman kamo nga ang but silingon sini, it means logos, nga ang but silingon sini, thought sang panguna-una sang Diyos. Nga mo na bala, or who hath been his counselor, or who hath known the mind of God, may nakabalo bala? Wala. Kundi, siling sang scripture, siling sang Ephesians, he is the counselor of his own will. Ang Diyos siya among naga-counsel sa iya nga gusto. Ang Diyos siya ang nagahimo sang kung anong iya luyag. Ang Diyos siya ang nagadesisyon sang iya nga gusto. Kung anong kagustuhan sang Diyos nga nagakatabo sa kabuhi ta. But sometimes, ang tawo, wala kita nakabalo kung ano ang desisyon sang Diyos sa kabuhi ta. Isa, naghahambal ka nga daw, ikaw na lang isa. Isa, naghahambal ka nga downfall sa kabuhi mo. But ang Diyos gali, nagahatag si mo sang pag-stirred up sang imo kabuhi nga makaya mo ang tanan. Ginatagaan ka sang Diyos nga maging nablang responsible ka sa butang nga dapat himuon mo. But, karon, siling sang Diyos, let us make man in our own image. Anong hambal sang scriptures? Nya, for God hath made man perfect. But, they make their own inventions. Siling sang Diyos, for God hath made man perfect, but man, ano ko no? Has make their own decisions. Ang tao yang nag-decide sa paghimo sang butang kung paano yang malampuwasan ang tanan. So make sure, brethren, sa pag-decide mo sa imo nga kabuhi, masapuan mo nga ang imo nga gin decisions naka-align sa pulong sang Dios. Di ba? So karon, brethren, this time, the title sang akon message is The Valley of Decisions. The Valley of Decisions. So, let us open our Bible, Joel chapter 3, verse 14. Isa lang ka verse. Joel chapter 3, verse 14. Arang ginmihambal niya. Multitudes, multitudes, in the valley of decisions, for the day of the Lord is there in the valley of decisions. So karon, magsiling ikaw valley, it means dalupuin sa imo life. Ara ka sa idalom, it means trial, testing, death, or humiliations. Subot silingon, brethren, magsiling ikaw valley, ara ka sa idalom sang part sang imo kabuhi. When we say decisions, it is a conclusions or resolutions, or maghahambal kita that is judgment, rates, under reconsiderations. So karon, maghambal sila nga consideration, but silingon, it means that your personal choices, maghambal ikaw nga judgment, rates, under considerations, it is your personal choices. Kabalo ikaw, ang ginatawag ng decision, it is the matter na sang imo nga mind. Kung paano ikaw magtikang, mag-conclude sang butang, nga kung ini maayo or malain. Isa, hindi mo makita ang butang nga mahambal, ikaw nga insakto na ni.
without sang prior pa nga ginatawag nga judgment, sang ginatawag nga under your considerations. So kung lantawon nato niyang silingon sang Bible, maghambal ang Bible nga ginatawag nga decisions, it is the process, siling niya, siling niya maghambal ang Bible niya sang decisions, it is the process of aligning human choices with God's will, relying on wisdom, prayer, and scriptures rather than solely on personal understanding. So ang Bible yan, naghahatag sa iyang hambalanon sa ginatawag nga decisions, nga mag-decide ka, it is the process of aligning sa imo nga human choices. So anong silingon? Every choice nga ginadakop mo, every choice nga imo masudlan, dapat naka-align gid sa God's Word. So karon maghambal kita sa ginatawag nga valley of decisions, silingon, ang tawo under sa ginatawag nga downfall sa iya kabuhi, nga amon abla naghambal ka nga nagalibog ka kay daw hindi ka kabalo kung ano ang ginatawag nga mag-decisions ka. Di ba? So karon, ang tawo brethren, kabudlay sa ginatawag ang decisions mo. Nga, ang tawo, nagatikang lang siya decisions, nga waay sa kisa, nagakonsulta sa iya nga Diyos. Pati ka mo sina? Why? Kadamo kita sa mga desisyon nga kisa kita lang ang nagamove. Why kita nagahambal sa atong kagalingon, Lord? Ari nga plano, imo bala ini ideas? Imo bala ini buot sila, imo bala sini handom para sa akon. But ang tawo, nagalakat according lang niya sa iya nga personal choices. So, brethren, kabudlay maglakat ang tawo sa ginatawag nga personal choices. Nga kabudlay, brethren, kung ang pulong sang Diyos, ang tawo nagalakat nga, wala ka pulong sang Diyos, wala ka nagarely, kita ka to. He is rely on wisdom, he is rely on prayer and scriptures. Namon at dapat, once you choose imo kabuhi, dapat may ara ikaw nga ginatawag nga ginasandigan ka, nagasandig ikaw sa pulong sang Diyos, may Diyos imo kabuhi. So amo ini brethren, kalabanan sa ato nakabati na gidya sang word of God. Kalabanan sa ato nakabati na sang insakto nga mga pulong, ginanurture kita, ginapainchindi kita, but ano ba ang gawi ta? Wala kita kapamati sang pulong sang Diyos nga because wala kita sang ginatawag nga willing heart. Tantawa bala mapatian talang ang pulong sang Diyos, malipat na. That's just like Asa, ano bala si Asa? Sang pagkabati, iya sang pulong sang Diyos, gano, girinyo iya ko galingon. But silingon, gindula iya to ang abominable idol siya kabuhi. Kagirinyo iya ang iya nga kabuhi sa Diyos. Nga, hindi sa gusto, nga ang pulong sang Diyos, mangin wala bili sa iya kabuhi. So dapat ang pulong sang Diyos tagaan tagid sang bili sa aton nga kabuhi. No, kita kadra sa Bible, may ara dira nga isa bla ka amay, nagambal sa iya nga bata. Sinya san, go to my vineyard, kag mag-obra ka to. Karon, sang pagkatuya to, naghambal ang iya nga bata, nya, sige ni tay. But afterward, wala sa nagkagto. Pabayaan niya. Karon, ang isa kamay, gintawagin naman ang iya ikaduwa nga bata. Nya san? Go to my vineyard. Pagsiling niya, mag-obra ka to. But anong hambal sang isa kaya kabata? Nya, hindi ko to ya magkadto tay. Pero afterward, nagkagto to saya kag nag-obra. So sa ilang nga duwa, kung inyo lang tawon, sino ang nakaangkon sang maayong benefit sa ila? Ang nauna nga bata or ang ikaduwa? Hello? Ang ikaduwa, very good. No? Kanami, kaya ang ikaduwa. Nga, gambal saya hindi, pero naghuusa. So ano bala ini ang buot ko silingon nga ihambal sa inyo? Ang buot ko ihambal sa inyo, biskan nano kasakit sang pulong sang Diyos sa tunga nyo, patiha. Ubay ka mo sa pulong sang Diyos. Amo na, insakto na mo, Sister Hina nga ginhambal, nga biskan sakit ang pulong sang Diyos, kana, atubanga.
himua ang insakto. No, kadamo sa aton brethren, word of God nga nabatian. But anong ginabuhata? Nagahimo kita sang atong una nga bata, nga nagahuo kita, but actually wala kita nagabuhat. Nagahuo kita sa kabuhita, pero ginapabayan tang pulong sang Dios. Why ta ginatagaan, balyo ang pulong sang Dios sa kabuhita? So amoy na brethren, that kung magdesisyon kita, tagaan ta gidya sang balor, tagaan ta sang balyo ang word of God sa kabuhita. Nga Ginoo ang ari bala nga butang, imo ini. Ginoo ang ari bala nga butang, gintugot mo ni sakon. Kaya nga anong tawo? Ang tawo, magapalapit lang sa Diyos kung nakita yan nga ang iya nga tikang na full na. Kung ang imo tikang wala na, dira nang tawo nagapanawag sa Diyos. Dira nang tawo nagayo, Ginoo buligi ko, Ginoo tabangi ko. Why bingas ang una pa lang daan nga, gintadlong mong imo dalanon? Ha? Kung diin ka na nga daw, ang problema, hindi mo na masolve sa isa ka problem. Nga solbon mo ang problema by another problem, na-solve mong problema, pero in the end, may problem ka Japon. Kag ang problem, wala na sang katapusan sa imo kabuhi, bangod, nga sundan mo ng problem. Nagsulod ka na, amo na balang ginhambal na nila, if you will stand it right, you will end up right. But if you will start it wrong, you will end up wrong. So kanami, sinabi rin, amoy na, nga kung lang taon ta, ang tawo, nagalakat na lang niya kung according kung ano ang iya nga will sa iya kabuhi. Ang tawo nga, why ang tawo nagaulikid sang pulong sang Diyos? Why ang tawo nagalantaw kung ano ang ginhambal sang Diyos sa kabuhi iya? Kay nga ang tawo, wala nagahatag sang balyo sang word of God sa kabuhi iya. So amo man lang sinabi rin, ang gusto man lang gidya sang Diyos sa kabuhi ta, pasunod-sunod sang pulong sang Diyos. Diba? Pagtugaya sa kay Adam kag Eve, ano bala pagtugaya? Ginbutangan niya sang law sa ila tunga. Thou shall not eat the tree of the knowledge of good and evil. Gibutangan ikaw da. So anong natabo? Wala ka gintuga sang Dios nga mangin robot o kon mangin sunod-sunod sa iya, but ang Dios naghatag sa imo sang freedom. Naghatag ang Dios sa imo sang free will nga ikaw maga-judge sa imo kagalingon. Ari di ang langit, ari di ang impierno. Ikaw yatikang kung diin ka na gusto. Ikaw ya mahimo sang imo desisyon sa imo kabuhi. But ang Biblia wala nagkulang sa aton sa paglaygay nga kung maghimo ka sang choices, naka-align niya sa pulong sang Dios. Nga kung maghimo ka kung every anong imong decisions, dapat may Dios ka sa kabuhi mo. So amo malang nang gusto sang Dios, ang tawo magang sunod sa iya. But kung hindi mo pagsundon ang pulong sang Dios, anong magwa? Ang presensya sang Diyos magapalayo sa imo. So lantawa bala ang Israel. Lantawa bala kung hindi sila magsunod sa pulong sang Diyos, kung i-depart nila ang presensya sang Diyos sa kabuhi nila, anong nagagawa sa ila? Ang ila mga daughters, ang ila mga sons, ginakaptib. Butsingon kaperdihan ang maangkon mo kung wala ang Diyos sa kabuhi mo. Sugot kita sina? Hindi. Na may Diyos ta mo. So kabalo kita sang butang nga pagkakatuan ta, kakabalo kita sang butang nga kung wala ang Diyos kabuhi ta, pirdi ta, pero nga abala nga ginasunod ta tong una nga bata, nga nagambal kita, oo, masugot kami Ginoo, but pagkatapos wala. Diba? So amo na blaster, Hina, kana nami sang tod sang imo nga hambal gina, nga dapat ang obedience sa aton, hindi tagidya pagdulaon. We should obey gidya sa word of God no matter what. Kita ka, kadamo ginhambalan hatag kamo sang tithes. Isa gambal ang tao may resentment. Oh, tithes lang na tithes, amo man lang na Japon. Hindi bala ang tao gaamo sinakisa? Naga-resent kasi mo ko galingon nga nagaamo kasi na kay nga wala mo ginatagaan value ang word of God sa imo pulong. Why mo ginatagaan ang word of God sang bilis sa imo kabuhi? So kapag hindi ka ginalikawan mo ang pagpakamaayo sang Dios nga makadto sa imo kabuhi. Ang ginatudlo na ya for your own good nga mo na bala biskan sakit ng pulong sang Dios kay amo nang ginahambal sa imo tumana. Biskan sakit na sunda kay nga ara tayong pagpakamaayo sa uli magalapot sa imo. So kung sugot kaya nga imo kabuhi maga-under Japon sa ginatawag nga kaperdihan, ipalo mo ya kung ano ang desisyon nga para sa imo insakto eh. Tanahon ta kung diin ka gidasta.
No? Kabalo naman kita, may word of God nga naga-explain sa aton, nga nagahatag sa aton laygay, gina-nurture, ginapakaon kita, ginapaintindi kita. Naaring buhata o. Ba't nga abala nga ang tao magalikaw gid sa butang nga ginaagyan niya? Nga abala ang tao hindi gid niya magsunod according sa will sang Dios. Kaya nga ang imo decisions, layo mo. Layo ang imo decisions imo kabuhi. Nga naging malayo ang imo decisions. Kaya nga wala ka ga-obey sa pulong sang Dios. Di ba? Naghatag ang Dios ang ginatawag nga free will sa kabuhi mo. But when you decide, make sure sa imo kabuhi ng imo decisions naka-align sa Word of God. Kinanglan ta brethren ang pagpalo gid sa Word of God. Amo na ni subong ang kakalatabo, amo na ni subong ang sitwasyon ta. Hindi ta pa pagsundon ang pulong sang Dios sa kabuhi ta. So ano ba lang matabo? Kapirdihan. Ara kita sa idalom sang kapigusan sa kabuhi ta. We should learn, brethren, to humble ourselves before the Lord. Before His Word. Sa kabuhi ta nga, ang pulong sang Dios amo ni sang ginambal ta nga suga sa aton kabuhi. So kung nagalakat ikaw, brethren, under sa kadulom, butsilingon ang pulong sang Dios wala sa kabuhi mo. So dapat kinanglan naton ang pulong sang Dios nga maging hatag gid sang kapawa sa tagsa sa aton. Kay brethren, wala ka sang perdihon kung nagasunod ka sa pulong sang Dios. Wala ka sang perdihon nga ang blessing niya ang kadalagan ara da. Kabalo na kita kadamo sang nagahatag sang ila digina nga mga testimony nga during nga ginsunod nila ang Dios. Nakaangkon sila sang pagpakamaayo. Pagkadamo man sa ato nakabati sina, why nga hindi ta na pagsundon ang ara nga butang? Kinanglan pasunod-sunod din sa pulong sang Dios. Wala ang Dios kapangita kung ano kakaalam. Wala ang Dios ano kung ano ang imo mga ideas, kung ano ka klase nga tao. Ang ginapangita sang Dios, ang manugsunod, ang manug-obey sa iya nga pulong. Sunda lang ba lang pulong sang Dios, brethren? Sunda lang ang pulong sang Dios. So, brethren, ang tao kisa, magsiling ikaw the valley of decisions. Multitudes in the valley of decisions, but silingon, ang problema bala, brethren, nga kadamo-damo, nga daw hindi ka nakabalo mag-solve kung anong imo unahon. But dalipat ka mo, nga siling sang scriptures, for the day of the Lord is near in the valley of decisions. Nga ang Diyos, brethren, malapit sa tao nga problemado. For the broken-hearted and contrite spirit, ang Diyos ara da. Kung sa tion nga wala-wala ka na, amo na bala nga mal nila, for man's extremity is God's opportunity. Inabalang time nga wala ka na sang ipadayon sa imo kabuhi. Mambal ka Ginoo, tabang. Ginoo, gusto ko na magtadlong sa akong kabuhi. Buligi ko Ginoo. So ang pagtadlong sa kabuhi, brethren, kadamo-damo da sang imo itadlungon sa imo kabuhi. Nga, waon mo na yang higko, kag ihaboy sa gwa sang imo nga kudal. Hindi, kaya nga sila nga mamaypay ka, kag patapos mo kwa sang higko, ibutang mo man lang sa imo ubsaran. Anong gagwa? Gabalik-balik ikaw paninlo sang imo nga kasalanan. So kinanglan kung magtinlo ka sa imo panimalay, waon mo gidya kag ihaboy sa gwa sang imo nga kudal. Dito mo gidya ihaboy ang basura. Once, dapat sa pagpaninlo, kinanglan niya, tinluan mo gid ang tanan, kag ibutang mo ang bag-o. Amo na bala, if anyone be in Christ, he is a new creature. Dapat bag-o na kita nga tinuga. Why Japon nga ang daan ta nga kinaugali, amo Japon ang nagalid sa aton nga kabuhi. No? Kita ka to? Ang ambal to ni pastor sa iya scriptures, ang tawo, siling niya, kung ginpundar mo ang imo balay sa balas, mawala ka. Dapat ipundar mo gid ang imo nga balay sa bato. Kaya nga whether ipundar mong imo balay sa balas or sa bato, kamo Japon, butangan Japon kamo sang tragedy sa kabuhi nyo. But blessed ka kung ang imo balaya ara sa napundar sa bato. Kaya nga makastand kaya no matter sang ano nga tribulation nagagwa, ano nga mga butang nga nangalabot sa aton, makatindog kaya kay nga may Diyos kaya sa imo ko galingon.
Amo na ang dako tayo nga pagdaog, brethren. Hindi ka ka magkakulba. Mintras kung anong kalatabo subong sa aton nga palibot, anong nagagawa sa aton, desisyonin nyo sa kabuhi nga ang pag-alagad sa Diyos, unahan nyo sa kabuhi nyo. Hindi nyo pagtagaan tsansa nga ang pulong sang Diyos mangin wala pulo sa aton. Para sino yung pag nakabati kita sang pulong sang Diyos, dapat we humble ourselves before the Lord. Sang una, ang mga Israelites, makabati sila sang pulong sang Diyos, gaano sila? Gahibi sila ya, galuhod, galapa sa duta, kaputang sa mga abo sila likod nga, ang pulong sang Diyos, ginapakadako nila, ginatagaan nila, balyo sila kabuhi. Sa aton pagkabati, tasang ang pulong sang Diyos, we hear sang pulong sang Diyos, but we don't listen. Na mabatian tang pulong sang Diyos, wala tayo ginatagaan sang pagtamot ang pulong sang Diyos. Sang una sa ila, makabati sila sang pulong sang Diyos, dako-dako na naebridirin nga kalipay nila, bangod nga ang prophet nagmensyon sila sang pulong sang Diyos. Kadako sang benepisyo nila kung ang Diyos na mag-interbinar sa kabuhi nila. Kadako sang pagdaog nila kung ang Diyos yamong magahatag sang intervensyon sa kabuhi nila. Ha? Kita ka? Kabudlay, brethren, kabudlay kung wala ikaw pulong sang Diyos. Amo lang na dapat pasunod-sunod ni. Kung ano ang ginambal sang pulong sang Diyos, sunda lang bala. Hindi ka magkataka, kaya nga, kita man bala, gusto man bala sang ginatawag nga pagpakamaayo alin sa Diyos. So kung gusto kita sang pagpakamaayo alin sa Diyos, alang-alang karon pakamayon ka sang Diyos nga wala kagapalo sang iya nga mga laws, wala kagapalo sang iya nga mga commandments. So kung gusto ikaw makaangkon sina, upay ka gid sa Diyos. Upayon ta gid ang pulong sang Diyos sa kabuhi ta. Kabudlay, brethren, kabudlay nga ang pulong sang Diyos, hindi mo pagtagaan value sa imo kabuhi. Kita ka? Sa aton time, kadamo ya sang angels, even prophets, gusto ya nga sang aton nga dispensations. Gusto sila ya makapamati sang pulong sang Dios. Nga wala sila ya nakabati sang plain nga word of God. Wala sila nakaangkon sang Holy Ghost nga nabaton ta. Amo na ang ilang gusto sa mga angels, iban nga mga prophets nga gusto sila makaangkon sang ining generasyon nga katuan ta. Nga kung sa diin, makaangkon kagid dia sang complete nga ang Dios nagsulod sa kabuhi mo. So palakpakan nato na yung Diyos siningan. Praise the Lord. Sinya in the valleys of decisions, for the day of the Lord is there in the valley of decisions. Ang Diyos, brethren, ara daya ang iyang heart sa mga tao nga needful. Mga tao nga nagadako sang kinanglan. Why? Because ang Diyos niya, brethren, nagalantaw niya sa mga tao nga luli. Wala niya ang Diyos nagalantaw sa kung ano ka mataas nga naangkon mo di sa ining kalibutan. Ang ginalantaw sa Diyos, ang kabalo maghambol sa iya ko galingon sa Diyos. Kung ikaw ya magpalapit sa Diyos, kag ikaw maghambol sa iya, ang Diyos hindi ka pagpakahuyan. So kita ka to, if you seek Him, you will find Him. But if you forsake Him, He will forsake you. Kita ka? Kung pangitaon mo ang Diyos sa kabuhi mo, masapuan mo sa. Kung i-reject mo sa kabuhi mo, i-reject ka man sang Diyos. So that's why, in the valley of decisions, tanan kita, brethren, wala sang tao diri sa aton nga wala sang problema. Diba? Everyone sa aton, may ara gid sang problem. But, hindi pagsulbara ang imo problem by your own strength. Kaya nga, wala kaya sa may makwa nga pagdaog da. Gabalik-balik lang ang problema sa imo. When you solve some problem, together with the Lord, kaup din yung Diyos. Mag-solve ka sa problem. Ipamangkot sa Diyos, Ginoo. Ano na niya nga akong Ginoo nga kabuhi? Nga Ginoo, ari ako diri sa ini nga sitwasyon. Sino lang may kaimuan sina? Demonyo? Isa ang tao, ginablame ang yawa mo. Sino ba lang imo nga i-blame? Demonyo? Damba lang demonyo? Daw ako na lang ni Perme? Why mo yagin pamangkot ang imo ko galingon kung nga nag-amo ka sina? Diba? Ang blimon tayo sa kaugalingon sa pinakadako, ang aton nga self, nga itry ta lang taon ta kung ano ang desisyon nga ginhimo ta sa kabuhi ta.
Isa nagalakat kita sa decisions according lang kung ano ang matyaga naton nga maayo para sa aton. Makakita kita sang butang nga daw ginagrab tang opportunity. But wala ta ginalantaw kung ano ang konsekwensya sang imo nga padulungan na. Sang imo decisions dapat lantawon mo ang consequence. Kabalo ka maglantaw kung ano ang mga butang nga imo nga himuon kag kung ano ang dapat mong hindi himuon. Amo na brethren, nga before ikaw magtikang sa Dios, luhod sa Dios. Kung anong imo balahandumon, kung anong imo plano, kung anong imo gusto nga gawion. Try to ask the Lord. Ginoo, ari ako Ginoo, under naman sa ari nga sitwasyon. Ginoo, gapangayo ko counsel sa imo, painsindiha ko, buligi ko kung ano. Why? Nga, siling sang word of God, in the multitudes of counselor, there is safety. Kabalo ikaw, brethren, nakadamo sang mga may safety kaya sa pagpulupamangkot. No, hindi ka maglakat sang under sa foolish nga tawo. Kaya anong ambal sang Bible? Ang foolish nga tawo learn from their own mistake. But the wise man learn from the mistake of others. Kabalo ikaw, brethren, ang ara nga butang mapukan ka. Kabalo ikaw nga ara nga butang hindi kada why kada sang benepisyo nga kwaon? Why nga gusto mo gid sudlan kag tilawan ang ara nga butang? Nga ating waon mo gid ang imo kabuhi nga magsulod sa butang nga maalang-alang kada. Try to, brethren, sa pagpangita sang ginatawag nga counsel, make sure nga ang imo nga counselor dapat naka-align man sa Word of God. Kung anong imo bubuhaton, kung anong mga desisyon ta sa kabuhi ta, pwede ka mo katuwag kay pastor, ara si Joe Carl, may mga tao di nga pwede nyo pangayuan sang mga laygay, pangayuan nyo sang mga sentiments nila kung anong butang ngay nga, pangita ka sang tao nga mga eksperyensyado. Hindi ka magtikang sa butang, brethren, nga maalang-alang ka. No, ang Bible, wala yan nagkulang sa paghatag sang laygay sa aton, wala nagkulang sa pag-nurture sa aton, wala nagkulang sa pag-feed sa aton sang Word of God. But it is your choice, brethren, kung magahimo ikaw sang maayo kung malain. Kabalo kayo kita, brethren, ang pagsimba or hindi pagsimba, it is the matter of your decisions. Ang obedience, kag ang disobedience, it is the matters of your decisions. Ang tanan nga butang, brethren, sa ini nga kalibutan, nagamatter na iya sa imo decisions. So make sure, amo na bala ginambal sang pulong sang Diyos, nga ang imo nga decisions, naka-align sa Word of God. Naka-rely ka under sa prayer, may prayer ka. Dapat ang tao magaluhod gidya. Amo na nga siling ko, before kita mag-decisions, opening church 24/7, kadto bala kag luhod eh. Lord, kinanglan ko na gid mo bulig. Ari ako subong Ginoo sa valley of decisions, nga daw wala na ko sang may i-desisyon sa kabuhi ko. But the scriptures nga siling that for the Lord is near in the valley of decisions. Nga ang Diyos malapit siya sa mga tao nga nagasikid siya sa ginatawag nga kaayuhan sa ila kabuhi. Nagasikid siya nga kung gusto ka magtadlong ang imo kabuhi, luhod sa Diyos. So, amo na, brethren, sildan ta na lang makitaan. Open yung church. Kari ka mo. But silingon, brethren, i-renew yung inyong mind. I-renew ta, tadlungon ta magsiling, ikaw pagpaninlo, part ka sang renewing sang aton mind. Part ka sa pag-restore sang aton nga kabuhi sa Diyos. I-try nyo balik bala ang butang nga kung sa diin, nagkulang ka mo. Lord, I know, Ginoo, nagkulabos ko sa pag-prayer sa imo. Nakulabos ko, Ginoo, sa pagpangayo sang guidance sa imo. Nakulabos ko, Ginoo, sa pagpangayo sang ginatawag, Ginoo, nga pag-nurture mo sa akon. We know nga nabalaan ta nga this church, it is the place of refuge, kag the place of our shelter. Kung nangin shelter tanay, kag nangin refuge ta, kag ginaklaim ta sa atong kabuhi, na ang founder sa ini nga church, amo ang Diyos nga si Kristo Jesus, dapat ari kita di. Dapat hindi kita mag-action according kung ano lang ang which is good para sa aton. Dapat let us align ang aton kabuhi sa Word of God. So, brethren, isa lang ang mabiling ko sa inyo. So, brethren, dapat
follow what is good. Himuan nyo kung ano ang maayo sa pulong sang Diyos. Sundan nyo ang pulong sang Diyos sa kabuhi nyo. Make sure nga ang inyo desisyon naka-align sa pulong sang Diyos. Kaya bitirin, kung ang imo nga kabuhi naka-align sa pulong sang Diyos, ara daya ang pagdaog, ara da ang dako nga benepisyo. But kung maglakat ikaw, nga under lang sa imo strength, sa imo capability, sa imo ideas, brethren, dulaan na, hindi na mayo. So once again, brethren, let's align sa Word of God. When we decisions by the Word of God. Praise the Lord.